Isang mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyong abang lingkod Pastor EJ at nasa devotion number 58 po tayo ngayon sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors. At ang title po natin devotion, Thinking Carefully. Ang ating pong verse sa Proverbs chapter 4 verse 23, Be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos. God is far more interested in changing your mind than changing your circumstances. At totoo po yun, mas gusto ng Diyos na mabago yung ating perspektibo o pagtanaw o pananaw sa ating buhay kaysa baguhin yung ating sitwasyon. Dahil halaga po ito, we want God to take away all our problem, pain, sorrow, and suffering, but God wants to work on you first. Gusto po kasi natin instant na masolve kaagad yung problema po natin, yung ating mahirap na circumstances, yung mga pangyayari o kaganapan sa ating buhay, ang problema natin, karamdaman, yung mga kalungkutan, yung mga paghihirap. Pero ang gusto po ng Diyos ay i-work out muna yung ating tayo po, dahil mahalaga po yung dumaranas din naman tayo ng mga ganitong karanasan, dahil yung mga bata po na halimbawa ay yung kanilang magulang ay pinanganak na mahirap tapos nagsikap at yumaman, tapos yung mga bata naman pinanganak na silang mayayaman at hindi tinrain ng mga magulang na pahalagahan yung kanilang pinagdaanan, hindi po ibabalyo o hindi papahalagahan ng mga bata yung hard work and perseverance. Transformation won't happen in your life until you renew your mind and your thoughts begin to change. So, halaga po yung pagbabago na mangyayari lang po ito kung ang ating isip ay marirenew, yung ating mindset. Kailangan po ay nasa Panginoon po ito para yung ating pagbabago ay sumunod sa kagustuhan ng ating Diyos. Your thoughts are powerful. Makapangyarihan po kasi yung ating kaisipan. They have tremendous ability to shape your life for good or for bad. So, nakasalalay po dito yung paghubog ng ating buhay kung mapapabuti tayo masama. Kapag nakondisyon po yung isang bata sa isang kasinungalingan na pinaniwala siya na hindi naman totoo, tinanggap niya hanggang sa paglaki niya, nasabihin siya worthless, walang halaga o pangit, bobo, abisote. Marami pong ganyan mga magulang, mga guardians na discourage ka agad yung anak. At minsan ay dala din ng magulang nila, tapos ipinasa nila doon sa anak yung mga negative na pananalita. Nahuhubog po yung kaisipan ng bata at naniniwala siya kahit hindi totoo. Kaya the way to be careful with your thoughts is to examine them, because some thoughts are good, others aren't. Careless thoughts lead to a careless life. Careless thoughts lead to a careless life. So, dapat mag-isip po tayo na maingat na pag-iisip kung ano yung bibitawan po natin at iisipin. Sasabihin natin kasi this is one reason you can get mentally fatigued. Meron pong 24/7 merong paglalaban sa ating isipan na si Satan is trying to neutralize our mind, our greatest asset. Gusto niya na pagharian yung ating kaisipan, at kapag napagharian po ng kaaway yung mga negative thoughts, mga discouragement, at na-focus po tayo doon sa mga negative na yon, ay magiging destructive thoughts po ito at magiging condemn po tayo. Kukondemn natin sarili natin, parang isipin natin na parang wala na tayong tamang ginagawa. Lahat ng bagay na negatibong nangyayari sa buhay natin, sisisihin natin sarili natin. At ang result po nun, hindi maganda. Yung pong bumaril kay JFK, kinondemn niya yung sarili niya dahil rejected siya. Yung kanyang isipan, pinaniwalaan niya na dahil rejected siya ng asawa niya, ng tatay niya, nagsimula sa magulang niya, sa asawa niya, mga anak niya, parang naging destructive na yung kanyang pag-iisip at siya yung nag-assassin kay JFK. Kaya the struggle can be debilitating. So, hindi ito dapat mangyari po sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay mapokus tayo sa kanyang pag-ibig.
at sa kanyang kabutihan, hindi doon sa ating kahinaan o sa ating pagkakamali dahil lahat naman tayo tao meron po nito. Your thoughts determine your feelings and your feelings determine your actions. To change your life, change your thought. Kailangan baguhin po natin yung ating kaisipan para mabago yung buhay natin. Nagsisimula po yan sa pag-iisip, kaya repentance means metanoia, which means changing your mind, constant changing your mind. Kapag po tayo nagkamali, ang solusyon po dyan ay magbago sa ating isipan at mag-surrender sa Panginoon. Tawag po doon repentance. Kaya how can you be careful with your thoughts today? Paano ba tayo magiging maingat sa ating pag-iisip o iniisip sa araw na ito? Ito po yung challenge sa atin mga kapatid ng devotion po nito. Pwede nating protektahan ang ating kaisipan sa mga negative thoughts, mga kasinungalingan ng sanlibutan, although ang totoong reality ay nanggagaling sa salita ng Diyos, pero napakalakas po ng impluensya ng mga social media, ng mga rich and famous na mga personality na pinapanood natin, pinakikinggan natin. Pero huwag tayong mag-focus po doon. Ang piliin po natin para maprotektahan yung ating kaisipan, sabi po sa Bible, we have mind of Christ. Meron tayong kaisipan katulad ng ating Panginoong Jesus. Ang laging tanong po natin, what would Jesus do? Ano ba ang dapat gawin ng ating Panginoon kung siya yung nasa sitwasyon natin? So yun dapat, yung focus ng ating isipan. Yung pinatawad tayo ng Panginoon, may nagmamahal sa atin kahit hindi man tayo piniling mahalin ng ating minamahal, may higit na nagmamahal pa rin sa atin, at huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.